ang kamalayan sa pag-iisip at emotion. Mental and emotional awareness. Ito ay ang kakayahan na mapansin at tanggapin ang iyong mga iniisip at damdamin ng walang paghatol. Ito ay isang proseso ng pagiging presente sa kasalukuyan sandali nang hindi hinahatulan o sinusubukang baguhin ang iyong mga karanasan. Ano ang ibig sabihin nito? Una, pagmamasid, observation. Ang pagiging alerto sa ating mga iniisip at damdamin habang nangyayari ang mga ito, tulad ng pagmamasid sa mga alon sa karagatan. Hindi natin sinisikap na kontrolin ang mga alon, ngunit pinagmamasdan lamang natin ang kanilang paggalaw. Mag-observe lang tayo. Pangalawa, pagtanggap, acceptance. Ang pagtanggap sa iyong mga iniisip at damdamin ng walang paghatol. Kahit na ang mga ito ay negatibo o hindi ka nais-nais, kinikilala natin ang mga ito bilang bahagi ng ating karanasan. Pangatlo, pagiging presente, being present. Ang pagtutok sa kasalukuyan sandali, sa halip na mag-alala tungkol sa nakaraan o sa hinaharap. Ano ang benepisyo ng kamalayan sa pag-iisip at emosyon? Una, nabawasan ang stress at pagkabalisa. Reduced stress and anxiety. Sa pamamagitan ng pagiging presente, mas madaling ma-manage ang stress at pagkabalisa. Pangalawa, mas malinaw na pag-iisip, clearer thinking. Ang pagiging alerto sa iyong mga iniisip ay tumutulong sa iyo na mas maunawaan ang iyong sarili at ang iyong mga reaksyon. Pangatlo, mas mahusay na paggawa ng desisyon. Better decision making. Ang pagiging kalmado at malinaw ang pag-iisip ay nagpapabuti sa iyong kakayahang gumawa ng mga desisyon. Pang-apat, mas malakas na relasyon. Stronger relationships. Ang pagiging maunawain sa iyong sariling damdamin ay tumutulong sa iyo na maging mas maunawain sa damdamin ng iba. Panglima, mas mataas na antas ng kaligayahan. Higher levels of happiness. Ang pagiging presente at pagtanggap sa iyong mga karanasan ay nagpapabuti sa iyong pangkalahatang kaligayahan. Ako po si Brother Chris sa pagtatapos. Ang kamalayan sa pag-iisip at emotion ay isang kasanayan na maaring matutunan at pagyamanin sa pamamagitan ng iba't ibang mga pamamaraan, tulad ng pagmumuni-muni at iba pang mga ehersisyo sa pag-iisip. Purihin ang Diyos. Thanks God. Glory to God. Thank you for listening. God bless. Amen.